Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, isang kilalang bayani ng Pilipinas, ay ipinanganak noong Hunyo 19, 1861, sa Calamba, Laguna, isang maliit ngunit mayaman sa kultura at kasaysayan na bayan sa Timog Luzon. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Mercado at Teodora Alonso, dalawang individual na nagbigay ng malalim na impluwensiya sa kanyang buhay. Sa kanyang kabataan, ipinakita ni Rizal ang kahusayan sa pag-aaral at matalinong pag-iisip. Sa pamamagitan ng gabay ng kanyang mga magulang at mga guro, natutunan niya ang kahalagahan ng edukasyon at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga magulang, lalo na si Teodora, ang nagturo sa kanya ng mga kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo ng pagbasa at pagsusulat sa murang edad. Sa paglaki ni Rizal, naranasan niya ang mga pang-aapi at diskriminasyon mula sa mga Espanyol na nagtulak sa kanya na magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga isyu ng kanyang panahon. Sa kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila at sa Universidad ng Santo Tomas, ipinakita ni Rizal ang kanyang kahusayan sa iba't ibang larangan ng pag-aaral tulad ng pilosopiya, panitikan at sining. Noong 1882, sa edad na 11, nagtungo si Rizal sa Europa upang magpatuloy ng kanyang pag-aaral. Sa mga bansang Italia, Pransya at Alemanya, nagpamalas siya ng kanyang kahusayan sa iba't ibang disiplina tulad ng sining, panitikan at medisina. Sa ilalim ng mga kilalang propesor at mentor, napalawak niya ang kanyang kaalaman at pananaw sa mundo. Sa Europa, nasaksihan ni Rizal ang mga kahinaan ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas at ang pang-aapi sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang mga karanasan sa ibang bansa, kasama na ang kanyang pag-asa sa mga sistemang liberal at demokratiko, ang nagtulak sa kanya na maging isang progresibong pag-iisip at aktibong tagapagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino. Bilang isang manunulat, ipinakita ni Rizal ang kanyang galing sa pamamagitan ng kanyang mga akda. Ang kanyang unang nobela, ang Noli Me Tangere, na inilathala noong 1887, ay naglalarawan ng kawalang katarungan at pang-aapi ng mga Kastila sa Pilipinas. Kasunod nito ang El Filibusterismo noong 1891 na nagpapakita ng pagiging desperado ng mga Pilipino dahil sa pang-aapi ng mga Kastila. Bukod sa pagsusulat, naging aktibo rin si Rizal sa mga kilusang makabayan. Noong 1892, itinatag niya ang La Liga Filipina, isang samahan na naglalayong magbigay buhay sa pagkakaisa at paglaban sa mga abuso ng mga Kastila. Ngunit ang samahang ito ay mabilis na pinuksa ng mga Espanyol, na humantong sa pagkabilanggo kay Rizal sa Dapitan. Sa kanyang pagkabilanggo, hindi nawalan ng pag-asa si Rizal. Sa halip, ginamit niya ang kanyang panahon sa pag-iisip, pagsasaliksik at pagtuturo. Nagtayo siya ng paaralan para sa mga kabataan sa Dapitan at nagbigay ng libreng serbisyo medikal sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanyang gawaing ito, patuloy na ipinamalas ni Rizal ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa kanyang bayan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagkilos, hindi nagtagumpay si Rizal sa pagbabago ng sistema. Sa halip, itinatwa pa rin ng mga Kastila ang mga karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Sa pagbalik niya sa Pilipinas noong 1896, nadakip siya at dinala sa Fort Santiago sa Maynila. Sa huling mga araw ng kanyang buhay, nanatili si Rizal na isang mapagmatyag at mapayapang mandirigma para sa kalayaan ng kanyang bayan. Noong Disyembre 30, 1896, sa edad na 35, ipinatupad ang hatol ng kamatayan kay Rizal sa pamamagitan ng pagsasagupa sa pamahalaang Espanyol sa Bagumbayan, ngayon ay Luneta, sa Maynila. Ang kamatayan ni Rizal ay hindi nagwakas sa kanyang mga ideya at paninindigan. Sa halip, patuloy siyang nagtaguyod ng inspirasyon at pag-asa sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang mga gawa at aral ay nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan,
patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga Pilipino sa kanilang paglalakbay tungo sa kalayaan at dangal. Sa kabuuan, ang buhay ni Jose Rizal ay isang halimbawa ng tapang, dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at aral, patuloy niyang pinapakita ang kahalagahan ng pagiging tapat sa mga prinsipyo at paninindigan kahit gaano pa ito kalakas ang hadlang.